ay nakaabot sa pagkaunawa kung ano ang pag-iisip ng Panginoon, eh dapat po may makita tayong pagbabago sa Kanya. Hanggat hindi nakarating ang tao sa kumpletong pagkaunawa, actually hindi lang po ito pagkaunawa, ito po ay lubos na pagbabago at pagsasabuhay. Yung ating pong inilalagay sa ating sistema na kung ang pag-iisip ng Panginoon ay ating maunawaan, ito na ang magiging pamumuhay at sistema ng ating mga paglakad. At yun po ang makikita ng pagbabago. Ngayon, hanggat ang tao hindi nakakarating sa kumpletong pagkaunawa, hindi natin makakasahan na magkakaroon po ng mga pagbabago sa kanyang buhay. So ito po parang self-examination, mga kapatid. Medyo testingin natin o examinin natin ang ating sarili. Nung bang ako'y makapakinig ng mga pag-aaral, ng mga turo ng Panginoon, at ako'y napabilang sa kanyang mga anak, may nabago ba sa akin? First question po natin. Examinin natin ang ating sarili. Dati ako, ngayon ako'y ganito. Tinawag sa paglilingkod, ano ang nabago sa akin? Dapat po, meron. Pagka walang nabago, okay, question na mo. Question mark po yun. Dapat may nabago. Ngayon, inilalagay lang po natin sa pag-aaral para maging clear ano-ano ba yung mga nakikita na pagbabago. Ngayon, saan po magpapasimula ang pagbabago? Magpapasimula kapag naintindihan na natin, naunawaan na natin kung ano ang pag-iisip ng Diyos. Eh ano po ba ang pag-iisip ng Diyos? Paano yan ipinaliliwanag ng Biblia? Sa ngayon po sa aklat ng Isaiah 55:8 hanggang 9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. So kapag daw po ipinakikita ng Panginoon ang pagkakaiba. Pagkakaiba ng pag-iisip ng tao sa pag-iisip ng Diyos. Ibaan niya ang inyong isip sa aking pag-iisip. Iba ang inyong lakad sa aking mga lakad. Ano yung pagkakaiba? Kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Gaano po kalaki ang pagkakaiba? Langit at lupa ang pagitan. Kung ano po ang taas ng langit sa lupa, gayon ang kataasan ng pag-iisip ng Diyos sa pinakamatalinong tao. Maglagay na tayo ng pinakamarunong na tao. Consider siguro si Einstein, pero marami pang mga mas magagaling kay Einstein. Kaya lang siya kasi nag-start eh. Kaya sa kanya na na-focus na parang symbol na siya ng karunungan. O ilagay na natin siya sa ganung kalagayan. Pero yung pinakamatalinong tao nasa lupa, ang agwat ng karunungan ng Diyos hanggang doon pa sa langit. Kaya kung ating pong pipilitin, sabihin nga natin na meron bang tao na po pwedeng makarating o makaabot sa kanyang sariling kakayahan. Halimbawa, pag-aralan ng tao, pagsikapan ng tao, maunawaan, darating lang siya sa anong konklusyon. Eh dito po sa talata na sinasabi ng Biblia na kay dakila ng iyong mga gawa o Panginoon, ang iyong mga pag-iisip ay totoong malaki. Doon lang siya makakarating. Pagkatapos ng napakahaba niyang pag-aaral, ang sasabihin
sasabihin lang niya, hindi ko kaya pagutin. Yun ang final conclusion nun. Hahanapin mo sa mga universities, hahanapin mo sa iba't ibang mga aklat, hindi mo masusumpungan. Hindi mo mararating ang karunungan ng Panginoon at marami ang mga magsisikap, pero ang magiging conclusion lang nila, malalim para sa akin, hindi ko kayang harapin, hindi ko kayang unawain. Ayun ang problem. Ang problem, kailangan natin maunawaan. Kailangan natin maabot ang pag-iisip ng Diyos para may mabago sa ating pananaw. Hindi naman pala natin kayang unawain sa ganang ating sarili. Ang pagitan pala ng karunungan at kaisipan ng Diyos ay langit at lupa sa ating mga tao. Hindi paraan niya imposible may makaalam. Meron po bang taong makakaalam ng karunungan ng Diyos? Posible ba na may mga tao na sa kabila ng napakalaking distansya o pagitan ng kaalaman at kaisipan ng Panginoon kumpara sa ating mga tao, possible ba na tayong mga tao ay makaabot sa pagkaunawa? Sa unang Samuel 4:2-35, ako'y magbabangon para sa akin ng isang tapat na saserdote at gagawa ng ayon sa aking puso at nasa aking pag-iisip. Ipagtatayo ko siya ng panatag na sambahayan, siya'y lalakad sa harap ng aking pinahiran ng langis, magpakailanman. Magbabangon ang Panginoon ng tapat na saserdote. So tao po ito na ibinabangon niya. Na ano ang katangian? Gagawa ayon sa nasa aking puso at ayon sa nasa aking pag-iisip. Sa mga tuwid, wala po sa pagsisikap ng tao hindi sa ganang sarili nating kaalaman, sa sarili nating kakayahan, sapagkat kung doon natin dadaanin ang pag-abot sa karunungan ng Diyos, mabibigo lang tayo. Ano po ang ginagawa ng Diyos? Ibinibigay. Ipinagkakaloob niya sa kanyang mga lingkod. Ipinapaunawa niya. Inilalagay niya ang nasa kanyang puso, inilalagay niya ang nasa kanyang pag-iisip upang ang kanyang pinagkalooban maunawaan at maintindihan kung ano ang kanyang paraan ng pagtanaw sa mga bagay-bagay. Kaya, dito po pumapasok ngayon ang pananampalataya. At yan po'y naging aralin natin ng mga nakaraan tungkol sa pag-iisip ng Panginoon na ibinibigay sa atin ang pag-iisip na gaya ng pag-iisip ng Panginoong Jesucristo. Na upang ang pag-iisip ng Panginoong Jesucristo ay mataglay natin, kailangan doon tayo magdaan sa pananampalataya, sa pagkakilala, sa pagtanggap. Hindi maaaring ito'y maintindihan ng mga tao na hindi sumasampalataya. Kaya, dito po tayo ngayon nagkakaroon ng napakagandang kapalaran. Dumating tayo sa pananampalataya. Kaya self-examination nga. Taglay natin ngayon ang pananampalataya. Tanong, nasa atin ba ang pag-iisip ng Diyos? At dun ba sa pag-iisip ng Diyos, meron bang binago sa atin? Paano tayo tumimbang? Paano tayo tumanaw? Paano tayo magpasya? Paano natin bigyan ng pagpapahalaga ang mga bagay sa ating paligid, ang mga bagay sa ating sarili? Ano ba yung direksyon na ating ginagalawan, ang ating nilalakaran? Paano natin tinitingnan ang iba't ibang mga pangyayari dito sa buhay na ito? May nabago. Dapat meron. At ang pagkasasagot po niya ng bawat isa sa atin. Kaya, tanong natin sa ating sarili, ano ang nabago sa atin? At gagabayan tayo ng pag-aaral. Eto, halimbawa, ito ba'y nabago sa atin?
Sabi ko sa aklat ng Mateo 10:39, ang nakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niya. Agree or disagree tayo dito? Mga kapatid, kumakayon na tayo dito? Kaya kang kumakayon. Tanggap po ba natin yung sinabi ito ng talata? Sabi ng talata, yun daw makakasumpong ng buhay, mawawala ng buhay. Yun naman daw nawala ng buhay dahil sa akin, dahil sa Panginoon, makakasumpong ng buhay. Ano po gusto ipakita rito? Kailangan kang mawalan para ka magkaroon. Naniniwala pa tayo rito? Ayaw niyong mawala. Kagano, tanggap ba natin na kailangan tayong mawalan upang tayo magkaroon? Yes or no? Yes. Yes! Tanggap natin. Yan ay in words. Sinasalita natin ngayon. Nakahanda ba tayo gawin? Kasi po, another thing yun. Yung sinasabi at yung ginagawa, dapat pareho. Nakahanda ka bang magpakalugi? Yun po ang meaning nun. Kasi ano ba pinakamahalagang bagay sa atin? Isipin po natin, ano ang pinakamahalaga na taglay natin ngayon? Mga kapatid, ano po pinakamahalaga? Meron tayong bahay, meron tayong lupa, meron tayong sasakyan, meron tayong asawa, meron tayong mga anak. O ano po ang pinakamahalaga para sa atin? Ano pinakamahalaga? Lahat ng yan, mawawala na sa isip, magiging patay eh. Di mo ba? Lahat ng pinahahalagahan natin, mahalaga lang yan kanino? Sa buhay. Pagka ikay ala ng buhay, ano pa pahahalagahan mo? Di mo ba? So may mga pagkakataon na ang mga tao talagang taya ang lahat pagkabuhay. Nakataya ang lahat yan. Humanap ka ng taong nasa bingit ng panganib. Humanap ka ng taong may mabigat na karamdaman. Kayang ibenta lahat para lang bumalik. Taya lahat yan eh. Magtanong ka sa isang tao na nagkaroon ng experience ng mga near-death accident, ika ka, at sasabihin sa'yo kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang buhay. At bawat isa sa atin, i-enumerate natin ano ang nasa akin na pinakamahalaga. Siguro 99% sa atin magsasabi buhay. Ngayon, dito mo ipinakikita ng banal na kasulatan na kung ang pinakamahalaga sa tao ay buhay, nakahanda ka ba na ang pinakamahalaga sa iyo ay ibigay mo sa Panginoon? Na kung ikaw ay nakalaan na magbigay, mawawala ka nito. Binigay mo. Di ba? Pero kung nagbigay na pagkatapos ibinigay, may talent, bumabalik sa kanya. Pagka ibinigay mo, mawawala ka. Nakahanda ka ba na mawala? Upang kamtin mo naman ang kanyang ipinapangakong tunay na buhay. Nakahanda ka ba na ang buhay na ito ay maging buhay ng pagpapakalugi? Kasi yung po ang sinasabi ng talata, makakasumpong ng buhay, mawawala nito. Kung halimbawa, ang pagpapahalaga lang natin, panglupa, ang values natin para lang pangalagaan yung buhay natin sa lupa, pasayahin yung buhay natin sa lupa, pasaganain yung buhay natin sa lupa, one day, mawawala yan. Sino ba ang may forever na buhay? Sino ba immortal? Sige, gano'n mahaba ang buhay? Sino po ang pinakamatandang kapatid natin dito? Sa Malolos, ang alam ko, ang inang na yata, 88. O dito po, meron po bang 88 dito? Pinakamatandang alam ko, sa kapatid na edad, tama-tama pa man, namatay, 102. Yung mother ng kapatid na Isay sa San Marcos.
Unit na unit pa yun. 102 nung mamatay. Alam nyo nung mabautismo ako, ilang taon? 90. 90 nung mabautismo. Nakalabing 2 taon pa siyang paglilingkod. Kaya lang, nung bautismo namin, nabubuhay pa ng mga kapatid na Davido. Nung ibababa na sa ilog, nag-antanda. Sabi ko sa kapatid na Davido, bautismo mo ba natin? Kaya ano na eka, nakasanayan lang naman eka ng matanda yun. Hindi, sabi ko, mula naman nung hindi na nag-antanda, nakasanayan lang ng matanda. Kaya, siyempre, di ba yung mga matanda ng ako? Ngayon, 100, sige, bigyan na natin, 102 ang buhay. Yan bang 102 na yan? Mahaba na ba yan? Na hindi mo po pwedeng ipagpakalugi, anyway, one day, mawawala sa iyo. Pagka dumating yung pagkakataon, kinuha na sa iyo yan. Hindi mo na mababalik yan. Once lang ang buhay. Walang second chance. Kapag ka isinilang ng tao, lalakad ang panahon, palapit saan? Sa katapusan. May simula, may wakas. Ngayon, mula sa simula hanggang dun sa wakas, anong buhay ngayon ang ating pinakahalagahan? Panglupa o panglangit? Saan ka nakatingin? Dito sa lupa o doon sa langit? Alin ang pinakahalagahan mo? Ang pangangailangan ng panglupa o ang pangangailangan ng iyong kaluluwa? Ang nagpahalaga sa buhay dito, na ito ang ginawa niyang priority. Ibig sabihin, ang prioridad mo puro panglaman, pagiging materialistiko, pagpapasaya, pagpapakaligaya sa buhay na ito, mawawalan ka ng buhay. Pero, ang nagpakalugi, na ginamit ang kanyang buhay, kung kailangan magpakalugi, kung kailangan magsakripisyo, kung kailangan magtiis, kung kailangan sikilin ang sarili. Sabi nga nung iba, malungkot daw maging Kristiyano. Sino nang sabing malungkot? Malungkot lang kasi ayaw mong gawin. Ano bang bagay na tinututulan ng iyong kalooban? Masakit sa kalooban niya. Pero kung doon ka na niligaya, ano ka lulungkot? Sabi ni Apostol Pablo, doon siya masaya. Nakagalakita ako. Kung kailan pa siya nalulungkot, na iniisip ng mga tao na may sacrifice ka, may mga malungkutan, ano sabi ni Apostol Pablo? Nagagalak siya. O, di may malungkot ba? Nagagalak ako sa aking mga hirap niya dahil sa inyo na aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo. Nahihirapan pero nagagalak. Malulungkutin mo ba kayo? Yun yung nakalaan kasi ito pang ipinapakita rito. Yung bang ating buhay offered life to the Lord. Ibaluhin mo natin. In-offer ko na ba ang buhay ko sa Panginoon? Or from time to time, yung buhay ko na ito, kinukuha ko muna sa Kanya. Teka muna, Panginoon, ha? May good time. Ganun ba? Sandali muna, Panginoon. Pagbibigyan ko lang itong mga kasama ko. Ganun ba? O, balik tayo ulit. Panginoon, ko ulit. Ganun ba tayo? Ibinibigay ang buhay na kahandang mawala. Kung pwede ang mawala, buhay itself. Kung pwede ang mawala yung mga kaligayahan ini-offer ng mundong ito. Kung pwede ang mawala yung mga katanyagan, whatever yung pwede mong tamasahin sa buhay na ito. Handa ka bang mawala ang lahat ng yan? Or ultimately, gaya ng mga nangyari sa unang lingkod, kung kailangan ibigay ang buhay, pinagpapatay sila, pinakain sa mga ayo, sinunog ng buhay. Nakalahat ka ba na ibigay ang buhay na yan? Kung ang pinag-uusapan ay ang ikapagiging dapat natin sa ating Panginoon. Ang mawawala ng buhay para sa Panginoon, magkakamit ng tunay na buhay. Yan ang pag-iisip ng Diyos. Gayon din ba ang ating pag-iisip? Gayon din ba ang ating pananaw sa buhay na ito? Sabi nga, ito, easier said than done. Madali itong salita ito. Pero, sa talagang actual na paggawa, ako mismo, na-examine ko yung sarili ko . Ako, magiging matapat ako sa inyo. Intermediate na, nagkagaya kami ng anak ko ng Huwebes. Matakawa na, sasamba na tayo. Tumulog yung cellphone ko. Alam niyo naman, pag tumulog yung cellphone, anong tawag mo? Emergency raw sa opisina. O dahil hindi pa ako nakasamba ng Huwebes. Tapos naisip-isip ko, mabaho lang na ipagpalit ko ipagsamba.
Di ba nare-realize natin yung mga error natin ngayon? Nare-realize natin, ang pagkukulang ko ito. Pagkatapos sinasabi natin, inulala at offered life tayo. Nandun yung ating mga weaknesses eh. Wake up, ika nga. Be honest sa sarili natin. Tayo mismo makakatuklas. There are instances na ang buhay natin kung minsan, hindi talaga 100% na naibibigay natin sa Diyos. We know work out pa natin yun until now. We know work out natin yan. Kaya examine po natin sarili. Ako, number 1 ako, magsasabi sa inyo, guilty. Guilty. Nasabi ko nga sa mga kasama ko sa Bulacan, buti pa ako kayo, nakapag-misyon. Ako nakatali. Kami ng kapatid na Bal, nakatali. Mabuti na lang, may mga kasamahan kami ng masisipa. O di, tuloy lang ang mga bautismo. Dalas ang bautismo, may malaki pa. Marami kong napobautismo ha, pero kami ng kapatid na Bal, taga-ingin. Taga-basbas. Pero kinukongratulate namin yung mga kasamahan namin dahil nakalulusong sila sa gawain. Kaya minsan sabi ko sa kanila, one day siguro ba? One day. Talagang makakalusong tayo. So, again, yun na naman ang question. Offered life ka na ba? Kasi Apostol Pablo, iniwan na. Andun ka na ba sa ganang sitwasyon? Not yet. Be honest. Be honest. Makikita pa tayo. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin na kinukuha natin at sinasabi natin, Panginoon, maiintindihan mo ko. So, i-work out po natin. Para ang ating pananaw, ang ating pag-iisip, maging completely aligned sa pag-iisip at pananaw ng Diyos. Ikalawa, sapagkat kung mga buhay kayo ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Datapwan, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Agree or disagree? Oh? Agree. Hindi sigurado. Mas madali itong sagutin kaysa doon sa nauna. Ano po? Agree or disagree? Agree. Mahina. Agree. Dapat lang. Bakit? Anong buhay ang gusto natin? Nandito tayo sa lupa, nakikipamayan, nakikiraan. Buhay naman. Buhay sa limutan. Tanungin ko muna yung mga kabataan. May barkada kayo? Barkada ko, meron. Sabi nagpapaalam yan. May barkada kayo? Meron. Ano ang kaibahan ninyo sa inyong mga barkada? Kamukha lang. Nakikita ba yung distinction ninyo kapag kakasama ninyo yung mga taga-sanglitan? Or pareho lang? Paano sila magsalita? Paano sila kumilos? Ano yung kanilang sistema? Ano yung kanilang ginagawa? Saan sila nagpupunta? Meron bang instance na huminto ka at sinabi mo, hindi na ako pwede? Kayo na lang. Pinipigil ko kayo, pero hindi ko na kayo mamigil hanggang dito na lang. Or all the way kahit saan. Mga kabataan, gano'ng kalawak yung renta, gano'ng katiba yung renta na na-identify natin hanggang dito yung aking pwedeng samahan. Hindi naman po pwede mag-isolate at magbuhay ng tayo sa lupa. Pwede ba yun? Napakapangit naman na basta pala ka naging miyembro ka ng Unified Group Church of God in Christ Jesus, mag-iincarnate tayo ka. Hindi pwede gano'n. May social life tayo. Normal yan. Meron tayong mga estudyante kasama sa school. Meron tayong mga nagsisipagod kasama sa opisina. Meron tayong mga kasama sa community. Pwede ka pa magbuhay na isolated. May interaction. Ang question lang, during interaction, ano ka? Kamukha ka rin nila? O may mga instances na you stand up na sinasabi mo, I am a Christian. Hindi ko kayo pwedeng samahan. Gano'ng matibay tayong naninindigan para doon. May mga peer pressure. Ako lagi namin usapan niya kapag kumakain siya. Ang ina lang yan tabi, nag-uusapan na peer pressure. Pagdaan lang ata sa McDo, peer pressure pa ako ngayon. Peer pressure. Totoo yun, may peer pressure. Yung mga kasamahan mo. Maaaring marinig yung salitang, hindi ka naman marunong magsabi. Ikaw ang nakiba.
Are you willing na talagang manindigan at sabihin mo, pagdating dyan, hindi na ako pwede? So, balikan po natin. Tayo mismo kasi may limitasyon, hindi natin pwedeng gawin ang lahat ng ginagawa ng mga taga-sanlibutan. Ngayon, tayo nabubuhay ayon sa mga aral, ayon sa mga turo. But still, narito tayo sa mundo, kailangan tayong humarap, kailangan tayong makibagay, kailangan tayong makisama. Lagyan mo ng buhay. Magturo ka ng circle sa buhay mo, hanggang doon sasamahan kita. Sapagkat yun ang hinahanap sa atin. Kung mabubuhay tayo ng kagaya ng mga taga-sanglibutan, mabubuhay tayo ng ayon sa laman, ano pupuntahan? Kaisipan ito ng Diyos na isineshare sa atin. Sige, magpakasaya ka sa buhay na ito. Tandaan mo lang, yan ang dahilan ng iyong kamatayan. Diyan ka mamamatay. Yun ang warning. Ngayon, kung tayo naman ay mabubuhay sa Espiritu, na ano ang ginagawa ng Espiritu? Yung pita ng laman, papatayin niya. Yun ang katotohanan ng sinasabi. Kung yung mata mo nagpapatisod sa'yo, dukutin mo. Kung yung kamay mo nagpapatisod sa'yo, putulin mo. Ano ang susupi? Hindi literal yan. Otherwise, next week, puro tayo dito mga bulang, pilang, pingi. Kami kapatid na sabi ko ay kalusugo mo, ito lang naman. Dalirin na lang mo. Hindi po gano'n. Sinusupi ng Espiritu yan na sa pamamagitan ng Espiritu, itatama ang maraming mali sa ating buhay. Remember yung pag-iisip ng Panginoon sa Kristo. Kailan na-acquire ng mga apostol? Review po ito, review. Hindi ba nung natatandaan niyo po ba yung sermon tungkol sa pag-iisip ng Diyos at pag-iisip ng tao? Kailan na-acquire ng mga apostol yung pag-iisip ng Panginoon sa Kristo? Review na lang. How many times na ang mga apostol hindi nila maintindihan ang ginagawa ng Panginoon ng kasama nila? Paghuhugas lang ng paan, hindi naintindihan ni Apostol Pedro, hindi ba? Si Apostol Tomas, hindi natanggap na mabubuhay talaga ang Panginoon ng uli. Hindi nila maabot ang pag-iisip ng Panginoon nung panahon na yun. Kaya na sila nakarating sa kumpletoha na naintindihan nila ang pag-iisip ng Panginoon, na inilaan na nila yung sarili nila talaga ng buong tibay at buong tapang na nanindigan para sa pananampalataya ng araw ng Pentecostes, nang ilukob sa kanila ang Holy Spirit at napahagi sa kanila, at mula noon buong katapangan silang nanindigan. Espiritu ang magpapakunawa sa atin ng malalalim na bagay ng Diyos. Tagayin natin ang kanyang Espiritu, maiintindihan natin ang kanyang kaisipan. Paano tataglayin natin ang Espiritu ng Panginoon kung ang nangingibabaw sa atin ay laman? Kaya pinapatay ng Espiritu ang laman. Kailangan supilin ang pita ng laman. Ang laman ito, kinakailangan mawala ang influence sa atin. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. May gusto akong gawin, hindi ko magawa. Yung ayoko, yun ang nagagawa ko. Dahil sa kasalanan tumitira sa akin, dahil sa pita ng laman na nananaig sa akin. Ano kailangan? Mag-pour out ika nga ang Spirit sa atin completely, na ang Espiritu ang siyang bumubiyerno sa ating buhay. And from then on, ang buhay natin ayon sa gawa ng Espiritu, at yun ang magbibigay sa atin ng buhay. Kung hindi natin ito magagawa, tayo ay darating sa kamatayan. Ikatlo, ito po, masisimplify. Magaan. Ano yung ikatlo? Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Tapal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw. Ibibigay nila sa inyong andungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Ano po itong kaisipan na ito na dapat natin mataglayin? Pagka ikaw ay nagbibigay, ano ang ating iniisip? Isip sa libutan muna. Ikaw ang nagbigay, ikaw ang nawalan. Ikaw ang lugi. Di ba? Kaisipan ng Diyos. Ikaw ay nagbigay, lalo kang bibigyan. Si
hilig, umaapaw. Subukan nyo na kung hindi bigyan ko kayo ng pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Sino ba source ng lahat ng ating mga pagpapala? Kanino ba nagagaling? Sa Diyos. Oh. Kung nakikita ng Diyos na ikaw ay worthy na pagpalangin. Kung isa may mga kapatid, kakahapon na nagpupwentuhan kami sa screening. Kaya andyan mga kadalalit kapatid na Jerry. Pati na kaya ako kayo yumaman. Di ba natakatansyawag tayo? Baka hindi ka kawan karapat dapat. Baka kung yumaman ka kakalimutan mo pa Diyos. O yun ang biruan pa namin doon. Kasi kung worthy ka na pagkalooban, tatanggap ka. Ngayon, anong konsepto ang dapat natin maintindihan? Sharing. Matuto tayong magbahagi. Hindi kaisipan ng Diyos yung maramot na puso, yung tikom na pala. Kung taglay natin ang kaisipan ng Diyos, bubukal sa ating puso ang pagiging mabuting kalooban. At hindi pinag-uusapan dito na, yan ay batas lang para sa mga maluluwag sa buhay. Hindi. Ay bakit ang Macedonian na kaya? Sa kabila ng kanyang malabis na karupaan sumasagana pa rin sa kagandahan ng kanilang kalooban. Naiintindihan ng Macedonian na kaya na ang paraan ng pagtanggap ay sa pamamagitan ng pagbibigay. Yung babaeng baon na yun ang buong ikabubuhay niya. Gano'ng kahirap ibigay yung hindi nakakain sa maghapon pag ibinigay mo yun. Maliit yung isang lerta. Maliit yun. Pero sinabi ng Panginoon, mas mahalaga yung bigay ng babaeng baon kasi ang laki-laki ng isinacrifice niya. Kayo nagbibigay, sobra-sobra lang sa inyo Ni hindi nyo naramdaman yung bigat ng pagbibigay. Pero yung babaeng bao, ang ibinigay, buong ikabubuhay. At yun ang naiintindihan ng babaeng bao. Ang konsepto ng pagtanggap. Ibibigay ko ito para ako ay magkaroon. Sapagkat yung babaeng bao, nananampalataya na ang panggagalingan ng pagpapala ay ang Panginoon. Ano na bubuksan ng Panginoon ng pagpapala at ilagay sa ating pamumuhay? Napaka-simpleng gawin nyo ng Panginoon. Kaya nga ito kung ganitong kaisipan ito ng may kumpletong pananampalataya. Yung intindido mo talaga ang kanyang kaisipan. Sabi nga ni Apostol Pablo, nagbibigay halimbawa ako sa inyo sa ganitong mga pagpapagal. Dapat kayong magsisaklono sa mahihina. Alalahanin ang mga salita ng Panginoon Jesus na siya rin ang may sabi. Ano po ang sinabi? Na dapat nating alalahanin. Lalo pang mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Yun ang dapat po natin maintindihan. Mas mapalad yung tao na nagbibigay. Sa isang anggulo ng pag-a-analyze, kahit naman wala mo na yung reward kung ikaw ay nakapagbibigay at yung isa humihingi, sino mas maswerte? Yung naghihingi o yung may kakayahang magbigay? Kaya ka nga nakapagbibigay, mayroon kang ibibigay. Yung isa wala na talaga ibibigay, kaya ka nang ibigay. At doon pa lang sa estado na yung mapalad ka na. Hindi naman yun lang ang pinagpupuhanan. Ang pinagpupuhanan po nito, yung reward na ibinibigay ng Diyos kung nasa atin yung buong kalooban na tumulong at magpala sa kapwa. Although, ngayon, medyo maging wise na rin tayo, mga kapatid. May experience kami ng mga kailan lang. Nakakaawa yung batang babae, kumakatok na gano'n sa kotse, binigyan ng bata ng piso. 5 piso. Pwede na siguro yun, di mo ba? Bata ka naman kami, 5 piso. Alam mo magkakasama kami, kinalabit mo si Jonathan. Ikaw din ka magbigay. Sabi ni Jonathan, binigyan ka na ni Kuya. Hindi ka talaga ka nagbibigay. Iikutan pala kami lahat, hihingan kami ng 5 piso. So dito natin makikita kung ano na nature ngayon. Bukod pa doon sa may mga situation na dinagamit pa yung bata sa panglilimos. Yan mga practical na makikita natin sa lansangan. Para bang added effect, paawang effect. Di ba? Ngayon, again, we can never tell sino talaga nangangailangan o sino yung under sa sindikato. Ang tanong po ng mga kapatid, bibigay po ba kami o hindi? Damahin mo sa puso mo. If you feel na talagang dapat bigyan, bigyan. Kung may ibibigay, at nasa iyong puso ang kaluwagan para magalo. Hindi kagaya kasi nung panahon ng Israel, pag sinabi talagang babaeng bao,
Eh talagang yun eh, walang kakayang makapaghanap buhay na yun dahil puro manual ang trabaho ng panahon nila eh. Eh pagka babae ba o medyo may edad na yun, babae ba? Eh makapagsasaka ba yun? Makapangingisda ba yun? Eh yun lang available na trabaho ng araw. Eh yun, may mga babaeng ba o maaaring mas mayaman pa kaysa sa mga lalaking kabataan. Eh kung may ari ng mga opisina yun. Diba? Pero nung araw, pag sinabing babaeng ba o, talagang puro yun. Walang magiging ikabubuhay yun. Kaya tinutulungan yun. Pero sa atin ngayon, eh hindi. Hindi na gano'n. So, tayo na mag-evaluate. Pero, nananatili at hindi nababago yung sinasabing kaisipan ng Diyos. Hindi po mababago yun kahit anong panahon. Na ano? Lalong mabuti ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Na tayong mga magkakapatid, magbigay upang tayo ay bigyan. So, yan po yung mga kaisipan. Nakakailan na po tayo. Ilan na? Ayaw. Tatlo. Ano yung tatlo? Bago yung huli. Sumobra ako. No. Ano yung tatlo? One. Kailangan mawalan Para magkaroon. upang magkaroon. Kaisipan ng Diyos yun. Pwedeng mawala ang iyong buhay. Hanggang buhay, nakakayaya. Two, kailangan mamatay ang laman. Mabuhay ang espiritu. Pinapatay ng espiritu ang kita ng laman. Three, magbigay upang tayo'y umanggap. Ang pagbibigay, hindi ibig sabihin nawawala. Ang pagbibigay, doon ka magkakaroon. And four, ano ba yung ikaapat? Datapwat sa inyo'y hindi gayon. Ang Panginoon po nagsasalita. Kundi bagkus, ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata. At ang nangungulo ay maging gaya na naglilingkod. Ikaw ay dakila. Ikaw ay may magandang kalagayan, may mataas na katungkulan. Sa batas ng sanlibutan, ang mga hintil, kapag kaganon daw ang kalagayan, nagpapadakila na yun. Nagpapalingkod na yun. Ika sa upuan, nasa kabisera yun. Pero sa kaisipan ng Panginoon, yung dakila, yun ang dapat maglingkod. At ipinakita niya example dito. Kailan niya ipinakita yun? Nung banal na hapon, nang pasimulang hugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Hindi nga makaisip ng mga alagad na ang kanilang Panginoon, ang kanilang guru ay naghuhugas sa kanila. Eh binibigyan pala sila ng halimbawa ng Panginoon. Isineshare sa kanila ang kaisipan ng Panginoon. Kaya dito, the more na ikaw ay nagkakaroon ng katungkulan, the more na dapat italaga mo ang iyong sarili sa service, sa paglilingkod. Hindi ito yung parang mga politician na tumataas sa patungkulan eh. Pataas din ang pataas at hindi mo makapok. Sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ang pinaka mababa at pinaka dapat na maging lingkod ay kung sino ang tinatawag ng pinakamaselang patungkulan. That is a question. Sa ating mga kapatid, ano ba ang patungkulan natin? Nandiyan ang ating kapatid na matanda. Siya ang ultimate na servant ng bawat isa sa atin. Kaya inilagay ito ng obispo para maglingkod sa bawat kapatiran. And so on, and so on. Hanggang sa mga diabono sa konesa. Paglilingkuran, pagpapakababa. Hindi po pwedeng dito eh, para bang umaangat ang ere, tumataas ang kaisipan. Pataas ng pataas yung pride kapag ka nakakatama ng katungkulan. At the more na meron kang accomplishment, the more na nakagagawa ka ng mabuti, the more na meron kang naitutulong at naiko-contribute, the more na ikaw ay magpakababa. Parang palay. Madalas yung pumarinig yan. Kapag kahit ang bunga na kayo mo, ang tulyapis, ay pang tulyapis ang... Ano yung tulyapis dito sa bataan? Tulyapis. Yung palay na walang naman. Pagka ang palay walang naman, kahit na napakaraming bunga, ay alam namang laman, tawid na tuwid. Pero yung punong-puno ng laman at hitik na hitik sa bunga, bakit na yung muyo? Ganun ang maging ugali ng bawat sa atin. Ang bawat sa
natin maging handa sa paglilingkod at kailanman huwag bumangat sa ating ere at sa ating isip kung ano man ang ating nagiging accomplishment. Kahit yan po in terms ng ating paglilingkod o ng personal accomplishment natin sa buhay na ito. The more na malayo ang ating nararating, the more na makita sa atin ang kababaan ng kalooban. Ngayon, ano po ang atiyakan na ito'y magagawa ng mga tao na nakaabot sa pagkaunawa sa kaisipan ng Diyos? Sabi po sa Hebreo 13:6, ano ba't aking masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking kaulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Ito po ang gusto ipakita sa atin. Sino ang handang tumulong? Hindi naman natin ito kayang gawin sa ganang ating sarili. The more na nagkaroon tayo ng ganung kaisipan na kaya ko ito, lalo hindi mo makakaya. So, once and for all, admitin natin, hindi ko kayang abutin. Malibang ipaabot sa akin ang Diyos. Hindi ko ito magagawa. Malibang ako'y kanyang tulungan. Doon tayo dumaan sa ganung pagtanaw. Napakadali itong salitain eh. Pero itry mo isa buhay kahit isa lang. Yung sistema mo na, talagang way of life mo. Mapapansin mo, may mga bagay na hindi ko pala talaga nasusunod, hindi ko pala talaga nagagawa. Pero sa mga Christian discussion, meron mo ba tayong ginagawa rin ng Christian living? Open discussion yan. Madaling maintindihan yan. Madaling pag-usapan yan. Ang question lang yan, pagsasabuhan. Once na ini-implement na, dumarating na sa actual application sa ating buhay, tunay bang nagagawa ko? Ngayon, ano ang kasiguruhang magagawa natin yan? Admission muna, hindi ko kaya, pero may Diyos na tutulong. Maiintindihan ko ang kanyang kaisipan, ipaiisip niya sa akin. Magagawa ko ang gusto niyang ipagawa, tutulungan niya ako. Anong prinsipyo ang dapat na nasa atin? Ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkapusi, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako may malakas. Ito ang prinsipyo. Ano po ibig sabihin? Pagka ako'y mahina, ako'y malakas. Lagi natin narinig. Kailan tayo mahina? At kailan tayo malakas? Kaisipan muna ng tao. Kailan iniisip ng tao siya'y mahina? Anong mga panukatan? Pagka nawalan ka ng trabaho, pagka ikaw naghihikaw sa buhay, pagka ikaw may problema, pagka ikaw may karamdaman, yun yung mga instances na iniisip natin tayo mahina. Kailan naman natin iniisip na tayo malakas? Kung ikaw ay masagana sa buhay, kung ikaw ay nakagagawa ng maraming mga bagay, meron kang mga accomplishment, meron kang kapangyarihan, meron kang karunungan, meron kang kayamanan, yun ang instance na iniisip natin tayo ay malakas. At balikan mo yung ganong sitwasyon ng tao. Sa ganong kalagayan ng tao, nasaan siya? Gaano siya kalapit? O mas tamang itanong, gaano siya kalayo sa Diyos? Gaano karaming mayayaman, gaano karaming marunong, gaano karaming malalakas, gaano karaming makapangyarihan. Ngayon lang sa politics, di mo ba? Na ang mga tao nito, nung nandoon sa ganong kalagayan, yun pala yung pinaka-vulnerable na bahagi ng kanilang buhay. Hindi nila nalalamang, yun pala ang pinakamahinang sitwasyon ng kanilang buhay. Sapagkat iniisip nilang silang malakas, yun pala yung pagkakataon sila yung pinakamahina. Ngayon, kung kailan tayo mahina, gayon nga tayo malakas. Anong ibig sabihin? Pagka tayo mahina, that is the time na isinusuko mo ang iyong sarili. Meron mo namang malakas na sumuko. Halimbawa, ikaw ang nananalo. At pakiramdam mo, kaya-kaya mo. Pagkatapos sasabihin mo, ayaw ko na. Ganun ba tendency ng malakas? Ang malakas, walang tigil yan. Ngayon, naramdaman mo kahinaan mo, naramdaman mo kakulangan mo, nakita mo ang maraming mga kapintasan sa iyong sarili. Ano sasabihin mo? Willing kang isuko. Kanino mo isinusuko? Sa Diyos, of course. At kung isinusuko mo ang iyong sarili sa Diyos, then, sino ang magte-take over?
ko ng everything sa'yo. At doon naman yung time na ang Panginoon magmamanifest o mahahayag sa iyong buhay. Kaya yun yung sinasabi ng isang awit ng Christian song, more of you and less of me. Ang ultimate niya, no more of me, all of you. Yun na kailangan eh. Kung nagturoon na tayo, at yan eh, sabi nga, mahabang practice yan. Sana may kapatid na nakarating dyan. Eh ako mismo, magtatapat ako sa inyo, alam ko. Marami pang mga instances kahit sa sarili kong buhay na. Teka, Panginoon, may responsibilidad eh. May kailangang atinan eh. Meron kailangang ayusin eh. Dumarating tayo lahat yan. Be honest. Be honest. Hindi tayo po pwede rito na magpe-pretend as if perfect Christian. No, hindi. Pero, working tayo doon sa condition na yun. More of you, less of me. Or if possible, all of you, no more of me. Ikaw na ang maging in full control sa aking buhay sapagkat siya ang tumutulong. Provided na kinikilala natin ang ating kakulangan. Kung ikay kulang, therefore, ikaw ay pupunuin. I-recognize mo ang iyong kalagayan. Anong kalagayan? Yung ating kababaan. Na kung ikay mababa, therefore, ikaw ay itataas. Yung lahat ng kakulangan natin, yung lahat ng mga bagay na kinakailangan itama sa atin, yun ngayon ang i-offer natin sa Panginoon. Panginoon, ito yung sarili ko. Itama mo ang mali. Dagdagan mo ang kakulangan. Punuin mo ang marami kong mga kulang sa aking buhay. Ipaunawa mo ang hindi ko kayang maunawaan. Surrendered life ang pinag-uusapan dito. Na once na isinurrender mo ang iyong buhay, then ang Panginoon ang in control. At yun lang ang pagkakataon na kung pwedeng masabi na magagawa natin yung kaisipan ng Diyos na magiging way of life o bahagi ng ating mga buhay. So ano po yung katotohanan na dapat nating maintindihan? Na ang paglilingkod ay ano? Tingnan po natin yung example ng isang binatang mayaman. Lumapit sa Panginoon, Panginoon, ano ba dapat kong gawin para makarating sa kaharian ng langit? Sinabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang papatay, gawin mo yung mga utos, huwag kang mangangalo niya. O ibigin mo igalang mo ang iyong ama, ang iyong ina, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa kabili katotohanan, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sabi ng binata, Panginoon, ginawa ko na lahat yan. Kompleto na ba yun? Nagawa pala niya ang utusan. Kilala siya ng Panginoon. Alam na mayaman siya. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sinabi ni Jesus, kung hindi mo maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, ibigay mo sa luha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pumarito ka at sumunod ka sa akin. Biglang tumamla yung binata. At yumao ang mamamula. Kasi siya ay isa mayaman. Napakalaki ang kailangan niya i-sacrifice. At doon nga sinabi ng Panginoon, mag-aangkal niya sa isang pamilyo ang dumaan sa butas ng isang marayo kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian. So ano pa ang pinapakita? Ginagawa mo yung mga kautusan, handa ka bang magpakalugi? Yun po ang question. Kung naiintindihan na natin ang kaisipan ng Diyos, naaabot na natin yung gusto niyang ipatanaw sa atin, ito na yung pananaw na nakikita natin. Ang question, nakahanda ka ba na magpakalugi? Ang Panginoon, dakila, hinubad ang kanyang kadakilaan. Nakitulad sa atin, at anyong alipin, nagpasunurin hanggang sa kamatayan. Ipinakita niya ang pinakadakilang halimbawa ng pagpapakalugi. Kung gugustuhin ng Panginoon, ipanganak sa halimbawa, pamilya sa nila si Saray. O pwede ba magawa ng Panginoon? Pwede. Papanganak siya prinsipe siya halimbawa ng Roma, tapos magiging emperor siya ng Roma. Pwede niya magawa yun. Pero ano pinili niya? Magbuhay mahirap, magbuhay karpintero. Makitulad sa atin kung ano yung kahirapan, kung ano yung mga mararanasan ng ordinaryong tao. Sapagkat iniiwanan niya tayo ng halimbawa. At gayon din ang gusto ipaintindi sa atin, maging handa tayo na magpakalugi. May mga bagay na kumisan hindi mabitawan ng tao yun ang problem.
ito yung hindi mayaman, yung binatangat na hindi mayaman, hindi yun ang itatanong sa kanya ng Panginoon eh. Palibasa, malawak ang kaisipan ng Panginoon, nalalaman ng Panginoon na yun ang hindi mabitawan ng mayaman. O pwede hindi naman mayamanan. O ano pa pwede example? Pwede asawa. Pwede asawa. Pwede hindi ka makasukod kasi nire-request ang asawa mo. Mangyayari ka. Sana hindi ha. Sana hindi. Marami. Anumang bagay na napakataas ang iyong pagpapahalaga. Yun ang magiging tanong sa iyo eh. Napakahalaga sa akin yan. Sasabihin lang ng Panginoon, kaya mo bang bitawan niya? Makapibitaw ka ba niya? At sumunod sa akin. Example, Propeta Moises. Pinanganak namang prinsipe yun. Although hindi siya talaga prinsipe. Kinuha siya ng anak na babae at parang. Na, anong ginawa ni Propeta Moises? Hindi niya tinignan ang kayamanan ng Ehipto. Nakipamayang kasama ang mga Hudyo. Inilagay yung sarili niyang katulad ng mga Hudyo. Kung ikaw yung prinsipe na ng Ehipto, kaisipan ng tao, aalis ka pa ba sa pagka-prinsipe? Aalis ka pa ba sa palasyo? Bakit kailangan makisama ka sa mga alipin? Sapagkat ang nakita ni Propeta Moises, palibasa yung propeta siya, yung kadustaan ni Kristo, natatanaw niya na may kadakilaan sa pagpapakumbaba. Ganyan din ang dapat makita sa bawat isa sa atin. Na kung minsan, hindi ko naman sinasabing lagi, pero kung kailangan na magpakalugi, nakahanda ka ba na magpakalugi? Yung pang mga question. Si Apostol Pablo, inariguan niyang kalugihan kahit yung pakinabang. Alang-alang kay Kristo na yun daw pong mga kalugihan, yung mga pakinabang sa buhay na ito, inaring niyang suka lamang. Tamuhin lamang niya si Kristo. Sipin niya. Meron ng pakinabang. Kumbaga, magbe-benefit ka na. Ikagiginhawa ng buhay mo halimbawa, pagkakaroon ka halimbawa ng mga tinataglay, tinatangkili. Pero, ano sabi ng Apostol Pablo? Pero sa akin, suka lang yan. Basura yan. Totoo naman eh. Bakit? Ano ba estado ni Apostol Pablo? Educated. Di mo ba? Nag-aral siya sa paanan ni Gamaliel. Si Gamaliel, doktor ng kautusan mo. Equivalent ngayon, anong profession ni Apostol Pablo kung tutusin? Wala namang mga formal education ng araw. So, lawyer, tutusin. Si Apostol Pablo, na hindi lang basta lawyer, Pharisee pa. Pharisee eh, kabisado mga batas at kautusan niya. Respected at recognized na matalino. Ano sabi ni Porcio Festo? Isa kang baliw nung nagsasalita sa harap ni Agrippa. Yung kalakhan-eka ng karunungan mo nagpabaliw sa'yo. Madi-recognize ni Festo na yung kaharap niya si Apostol Pablo matalino. So, all the element para maging successful si Apostol Pablo sa buhay na ito, nasa kanya. Pinili niyang maging terminator. Pinili niyang inuusig kahit saan siya pumunta. Ilan yung mga taong gusto siyang patayin. Meron pa mga Hudyong nagkaroon ng kasunduang hindi sila kakain hanggat hindi napapatay si Apostol Pablo. Sipin mo yun, tiyak namatay na yun, hindi mo nila napatay. Kung tinutuon nila yung kanilang pangpaklay, hindi kakain. Nalagay siya sa panganib sa napakaraming bagay. Paano ang sabi ni Pablo? Ang daming pakinabang pwede ko sana maging benefit, pero ang tingin ko, sukat, basura. Bakit? Para kay Kristo. Kaya kong gawin. Ang taas ng kanyang pananaw. Napakalawak. Ito, no question about it. Si Apostol Pablo, 100% offered life sa Panginoon. Tayo, let's work out. I-work out natin na kahit man lang sana kalahati niya. Or every year man lang sana makahambang ng kakonti-konti para yung mga sacrifices na yun, maitalaga ko ang aking sarili. At kung magkagayon, ano pangako ng Panginoon? Sabi rito ni Apostol Pedro, narituan niya, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ang nag-uusap po rito si Apostol Pedro at ang Panginoong Jesucristo. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsiupo sa 12 angkan ng Israel. Ang bawat, eto na,
mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggan. Tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Yun naman talaga nakalaanan. Pero, again, nakahanda ka ba na magpakalugi? Ang kaisipan ng Diyos, magpakalugi upang makinabang. Nakahanda ka ba? Magbigay upang tumanggap. Mawalan upang magkaroon. Nakahanda ba tayo na ito ang way of life, ito ang sistema ng pamumuhay na ating ilalakad sa ikapagtatamo natin ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, taglayin po natin ang kaisipan ng Diyos at isabuhay natin ang kaisipan ito na ipinapaunawa sa bawat isa sa atin. Ito po ang ating aralin, pagpala ko sa inyo sa akin, magawa ko kung magawa ninyo, magmula kayo at sa wakas po, ulit ibinabalik ang pangasiwa sa ating pagmamahal sa ating pagpapalinggan.